Yes, 500 million damages. It is part of my compulsory counterclaim. I believe that because of twisting some facts in the complaint. Twisting some facts. Ikaw ang panayan twist ang facts eh. Mahilig talaga siya magpasa ng mga katarantaduhan niya. Yung gawain niya, pinapasa niya talaga sa iba eh, no? And it ruined my integrity as Palas press officer. Gago, wala kang integridad as press officer. Ma'am, ang approval and trust rating ni Bongbong -9. Putang ina, ibig sabihin bobo ka. Hindi mo napapaniwala ang tao na magaling ang amo mo. O, dinimanda siya ni Leandro Lebiste. O, tapos sumagot siya sa Leandro Lebiste. Sinisingil niya si Leandro Lebiste ng 500 million dahil daw nabaliw siya. Ay, nabaliw ka na matagal na eh. Tagal-tagal mo nang baliw eh. Tapos ngayon ka pa maniningil. Oh, play. Leviste claims you're demanding him to pay for the, quote, sleepless nights and anxiety you're having over his libel case against you. Any comment po? Diba? Libel case pa lang ni Lebiste, hindi na siya nakatulog. Anxiety, meron na. E paano pa pag si Inday Sara pumatol sa debating gusto niya? Eh di, baka matais sa salawal ito. Naniningil ng 500 million. Sigurista yan. Sigurista yan. Pagka nakuha mo yung 500 million na yan, yayamanin ka na, pwede ka nang huminto. Ganon. Pinagkakitaan. Mukhang pera ang putya. Dito makikita, mukhang pera. Talaga tong visit na to. Plus, for ruining my integrity. Uy, may integridad ka ba? Wala kang integridad. Putang ina, sino ka ba? Wala kang integridad. Wala kang ang kaso eh. Wala kang ang kliyente. Huling kliyente mo nga nung nagwala ka sa istasyon ng pulis. Paano ba naman? Isa na lang kliyente mo. Mali pa yung desisyon mo. Meron daw siyang integrity for ruining my integrity. Gago, matagal nang ruined yung integrity mo. Actually, wala kang integrity. You're ruined. Ruined ka na and you don't have an integrity. Okay, 500 million. Yes, 500 million damages. It is part of my compulsory counterclaim. I believe that because of twisting some facts in the complaint. Twisting some facts. Ikaw ang panayan twist ang facts eh. Mahilig talaga siya magpasa ng mga katarantaduhan niya. Yung gawain niya, pinapasa niya talaga sa iba eh, no? And it ruined my integrity as Palas press officer. Gago, wala kang integridad as press officer. Ma'am, ang approval and trust rating ni Bongbong -9. Putang ina, ibig sabihin bobo ka. Hindi mo napapaniwala ang tao na magaling ang amo mo. At dahil sa'yo, dahil nga you have zero integrity, dahil nga wala kang silbing tao, palubog si Bongbong Marcos dahil sa'yo. Anong integrity sinasabi? If you have an integrity, you have the integrity of pulling Bongbong Marcos down. Instead of pulling him up, hindi, you're pulling him down. That's the only integrity na meron ka. Consistent ka doon sa ginagawa mo na dahil sa mga kabobohan mo o si Bongbong Marcos, lalong kinaiinisan ng tao ngayon. Yun ang meron ka. I believe that I deserve such, and I am entitled to such damages. So, ano sabi niya? Sleepless nights? Okay. So, in other words, anong word exactly sinabi niya? Sleepless nights and anxiety, and kaya niya raw pong sagutin yung pangpagamot niya. Yun, oo nga naman, kung baliw ka. Kung may topa ka, meron man tayong mental institution, Claire Castro. O palagay ko, may hirapan silang gamutin ka. O palagay ko. Kasi matindi na tama mo sa utak. Pero, mantakin mo, ang bait pa ni Leandro Lebiste sa'yo. Willing niyang gastusan yung pagpapagamot mo sa utak mo. Ibig sabihin, inamin dito ni Claire Castro na may tama na siya sa utak. Meron siyang anxiety, meron siyang sleepless nights. O kung hindi ka na nakakatulog at meron ka ng anxiety dahil dito sa kaso na to, bakit press officer ka pa? Di ba dapat mag-step down ka na? Kaya dapat ipaubaya mo na yan sa mas matino yung utak. Ipaubaya mo na itong itong iyong trabaho sa mas may kredibilidad at yung walang tama, walang hablig, walang topak. Kasi inamin niya may topak na siya may anxiety na siya, sleepless nights. So baliw na to. Kung baliw na to, o kung ako ay yung press officer, ma'am, so inaamin mo na may anxiety ka and sleepless nights, so bakit press officer ka pa din? Hindi ba dapat matino ang utak ng isang press officer? Inamin mo dito na baliw ka na, so bakit ikaw pa rin nandiyan dyan? Di ba kung ako gaganin ko sabi ko kasi mahina itong mga media na to, engot eh. Good. Very good. He admitted that he is causing me sleepless nights and anxiety. Tanga
Putang ina. Bobo, no? So, good. Very good. He admitted that he caused me sleepless nights and anxiety. Gago, ikaw yung nagbigay ng impormasyon tungkol sa sleepless nights mo and anxiety. Sinabi lang niya na if you want me to pay for your sleepless nights and anxiety, I am willing to help you. To help you get help para magamot yung topak mo. Di ba? Ganyang kabobo si Claire Castro, ganyang katangayang, ganyang kainutil yan. Inamin daw ni Libiste na binibigyan siya ng sleepless nights. Tanga, ikaw nagsabi nun eh. Ang sinasabi niya, if you are claiming you are having sleepless nights and anxiety, I am willing to help you. Si Libiste, hindi niya naman sinabi na, wag kang mag-alala, akong bahala sa topak mo, kahit hindi mo pa naman sinasabi na may topak ka. Pero ang merong pag-amin dito, ikaw, Claire Castro, inamin mo na ikaw ay baliw, inamin mo na ikaw ay may topak, hindi ka na nakakatulog. So, dapat wala ka na dyan sa posisyon mo. Anxiety. So that will be part of the case. Bobo, di ba? Ganyang katanga si Claire Castro. Eto, ay syempre, di ba, sinasabi ko naman sa inyo, mainit na mainit pa rin ang issue ng flood control dito. May bagong balita tungkol dito sa Judas na sino ba tong putragis na ito? Ayan, si Yusek Bernardo. Sinabi ko naman sa inyo, lagi kong pinapaalala sa inyo na si Yusek Bernardo, si Bonoan, at yan si Alcantara, pati yung mga alipores nila, sila Bryce Hernandez na yan, isang malaking sindikato yan dyan sa loob ng DPWH. At meron po silang in order or in place na scheme, or ano bang scheme sa Tagalog? Isang kumbaga paraan o sistema ng pagnanakaw. Yan, scheme is a system. System ng pagnanakaw sa DPWH. In place na yan. Embedded na yan sa mga rules and regulations nila, sa processes nila. Embedded na yung yung sistema ng pagnanakaw na yan. Depende na lang kung sino ang leader na mamumuno sa kanila. Kung ang leader na mamumuno sa kanila katulad ni Pangulong Duterte, na hindi nila mababribe. Kasi 'di ba sabi nga ni Toby Chanco, 'di ba? Ang mga Duterte, si VP Sara Duterte, 1,000,000% hindi nila yan maaareglo. Si Pangulong Duterte during his time hindi nila maareglo. Bakit? Kasi ang core kumbaga pinaka-pinutukan ni Pangulong Duterte na issue ng bayang Pilipinas ay una, corruption. Pangalawa, peace and order, droga, lahat yan. Kasi nga, kapag nasolve mo ang corruption sa Pilipinas, kapag ang pera ng Pilipinas napupunta sa serbisyo, masaya mga tao. Pag masaya mga tao, hindi man gagawa ng katarantaduan yan. Saan ka naman makakita ba't ka nang hold up? Wala lang, masaya ko. Wala. Ba't ka nang hold up? Wala eh. Hirap yung anak ko eh. Kailangan ko ng panggatas, pang-aral. O, tumunta ka sa mga grocery store, may mga nahuhuli, nagsha-shoplift. Anong ginanakaw nila? Formula milk. Ba't ka nagnakaw ng formula milk? Kasi yung anak ko gutom na eh. Okay lang ako magutom kahit kumain ako damo, pwede. Pero yung sanggol na anak ko, kailangan niya ng gatas eh. Wala naman akong pambili ng gatas. Anong gagawin ko? Ay, hindi ba? Wala namang magnanakaw sa mga convenience store, magnanakaw sa mga kapwa nila Pilipino nang maayos ang buhay nila. Ba't ka ang mga nagnanakaw lang na maayos ang buhay nila, alam niyo kung sino? Ito mga putangin ng mga taga-DPWH, mga congressman, mga senador, tsaka yung presidente ng Pilipinas. Yan lang. Maayos na mga buhay ng mga Judas na yan, pero nagnanakaw pa rin sa taong bayan. Hindi ko alam kung saan ba nila balak dalhin yung mga ganyan-ganyan karaming pera. Lagi ko naman sinasabi, simple lang ang buhay ng mga Pilipino. So ngayon, ba't ka nang hold up? Nang hold up ako kasi kailangan ng pangbaon ng anak ko. Sa hirap ng buhay, nang hold up ako dahil sa ganyan. Akyat bahay ako dahil sa ganyan. Lahat problema. Saan ka naman? Meron ka naman nakita na nagnakaw? Bakit ka nag-akyat bahay? Wala lang, trip ko lang. Trip ko lang. Maganda naman ang bahay mo Bakit ka nag-akyat bahay? Wala lang, gusto ko lang. Walang ganun. Meron mga sakit na kleptomaniac. Oo, meron ganun. Pero konti lang may ganyan sakit sa Pilipinas. Sa haramihan nasa Congress tsaka nasa Malacanang. Pero yung mga Pilipino, they do crime or kumakapit sila sa patalim dahil sa hirap ng buhay. So yun ang unang-unang sinolusyonan ni Pangulong Duterte. Hindi mo maghihirap ang buhay ng mga Pilipino kung lahat ng pera ng Pilipinas, imaginein mo, ilang trilyon yun ninakaw ng administrasyon mula 2022 hanggang ngayon 2025, 2026. Trilyon na. So kung yan trilyon na yan napunta yan sa mga tao, sa tingin mo gagawa pa sila ng kasalanan? Sa tingin mo kung yung mga tao mayroong trabaho, mag-hold up pa yan? Mayroon ba silang spare time para mag-trip? Wala. Kasi busy na sila magtrabaho, kumita ng pera at ibigay sa mga pamilya nila.
O bibigyan ko kayo ng isang example. Bibigyan ko kayo ng isang example ha. Ito matindi tong example na ito. O si Pastor Apollo Kibuloy nakakulong ngayon. Ilan na ang daming diyan sa kulungan na yan, mga walang abogado. Napakarami sa kulungan na yan. Mas matagal na silang nandiyan sa kulungan dahil wala silang mga abogado. Ang sentensya sa kanila, halimbawa 2 taon lang, 3 years na sila nasa kulungan. So kasi kapag ikaw ay nasa city jail, ibig sabihin hindi ka pa guilty. O ibig sabihin ongoing pa yung kaso mo. Kung halimbawa nabasyo ka, wala kang pampiyansa, diyan ka ilalagay sa city jail. Kung wala kang pampiyansa. Minsan ang ginawa mo namang kasalanan mababa lang pero wala ka talagang pampiyansa, wala kang pambayad ng abogado. So natutulog lang yung kaso mo, nandiyan ka lang, nakakulong ka ng matagal na panahon. Ang sentensya lang kapag ikaw ay napatunayan may kasalanan, 1, 2 taon lang, 3, 4 na taon ka na nandiyan dahil wala kang abogado, dahil wala kang pampiyansa. Matagal kang nakakulong dyan. Kaya ngayon, punong-puno yung mga kulungan natin. At nung nandiyan si Pastor Apollo Kibuloy sa loob, nakakausap niya, nakakasalamuha niya itong mga, itong mga preso na ito. At alam mong ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy, dahil nga madami siyang mga lawyers, nag-conduct siya diyan sa kulungan ng parang 'di ba, may medical mission, 'di ba? O parang nag-conduct siya ng ganon, legal mission ang tawag. Mga abogado na mga pinaaral niya, pinagraduate niya at mga abogado na they sat down with itong mga itong mga preso na ito, tapos itong mga preso na ito. Sinabi nila yung mga problema nila, inaral yung mga kaso nila, nalaman itong mga lawyers na ito na dapat matagal na itong nakalabas, ito pala problema nito, pampiyansa lang. So marami na si Pastor Apollo Kibuloy na mga natulungan ng mga preso, marami na po siyang napalabas ng mga preso, marami na po siyang napiyansahan ng mga preso, marami na po siyang mga preso diyan na nabigyan ng abogado. So ngayon, may mga lumalabas na mga preso. Okay, paglabas ng mga preso, anong gagawin ng mga preso? Wala man tatanggap sa kanila. Walang sistema ang gobyerno para sa mga reformed na mga tao. Reformed ang tawag doon sa mga lumaya na. Reformed na 'yon. O ibig sabihin parang malinis ka na ulit dapat dahil 'yun ang ginagawa dapat ng kulungan, nire-rehabilitate ka. So if you are rehabilitated when you go out, ang tawag sa iyo reformed person. So kung reformed person ka, ang problema matindi naman ang diskriminasyon sa mga kumpanya dito sa labas para ikaw ay bigyan ng trabaho, di ka makakakuha ng trabaho. So, anong gagawin ng isang preso, walang makakuha ng trabaho, kahit na nagbago na siya, anong gagawin niya? Gutom na siya. Anong gagawin niya? Mayroong pangangailangan pamilya niya. Babalik siya ulit doon sa dating nakagawian niya, which is kumapit sa patalim. Tapos, babalik ulit siya doon sa kulungan. Ang sasabihin niya kasi mas okay pa dito sa kulungan. Kasi dito sa kulungan, libre ko kain, libre pa ako ng tulog, libre pa ako ng higaan kahit papaano. So, paulit-ulit lang yung sistema, walang nangyayari. Kaya ito ang ginagawa ni Pastor Kibuloy at binigay niya sa kanyang mga administrators, leaders, members na nag-ooperate pa rin or nagpapatakbo pa rin ng kanyang simbahan. Sabi niya, let us help these people. Kasi kung hindi sila kayang tulungan ng gobyerno, bakit hindi na lang tayong tumulong sa kanila? Ano ba ang mga skills nitong mga ito? Isa na yan sa mga itanong natin. Kung ang skills niya magluto, meron tayong mga restaurants, ilagay na lang natin sila sa mga restaurants natin. Kung ang skills niya gumawa ng mga handicraft, gumawa tayo ng negosyo patungkol sa handicraft and i-hire natin itong mga tao na to. Kasi ang bottom line ng problema ng Pilipinas is pera. Sobrang hirap ng mga Pilipino. Na kung ang mga bawat Pilipino ay may kanya-kanyang trabaho, mayroong means para mapag-aral yung kanilang mga anak, maitaguyod yung kanilang pamilya, hindi naman yan gagawa ng kasalanan eh. Tama? Kapag ang taong busog, magnanakaw pa ba ng pagkain yan? Kung ako, isang tao na kumakain, alam ko mamayang gabi, bukas sa isang araw, may pagkain pa rin ako, iisipin ko ba yung pagkain ko sa mga susunod na araw? Hindi. Kasi nga, secured ako. Oo, secured ako. May mga kakainin ako. May baon yung anak ko. So, kapag ibinigay mo sa Pilipino yan, yaang bagay na yan, binigay mo sa Pilipino, hindi na yan gagawa ng kasalanan. So, sabi ni Pastor, paglabas na itong mga ito, sasabihan natin sila na pumunta sa mga natin, sa mga simbahan natin, tapos gawin nyo ang lahat ng paraan para mabigyan ng kabuhayan itong mga ito para hindi na bumalik ito dito sa kulungan. Ganyan si Pastor. So, bottom line ng problema, kahirapan. So, eto, ganun din yung sinasabi ko. Sabi ko, baka ang layo na dito sa topic. Hindi, konektado lahat ng problema. Itong mga hayop na ito, in place na yan, yung yung kanilang pagnanakaw. Systematic na pagnanakaw dyan. Depende na lang sa leader. Kapag yung leader, kawatan, putang ina, yari kayo. Kung ang leader kawatan, yung yung system na yan, i-activate nila. Pero kung ang leader ayaw ng corruption, yung system na yan, ilulubog lang nila yan, magtatrabaho sila. Kaya nga nung panahon ni Pangulong Duterte, sabi ko sa inyo, ang DPWH ang pinakakurap
Bukod sa Congress, yan ang pinakorap na ahensya ng gobyerno, yung DPWH. Noong panahon ni Pangulong Duterte, nakapangurakot sila. Hindi. Bakit? Kasi binabantayan sila ni Pangulo eh. So build sila. Build. Tama? O, nung nawala si Pangulo, naglagay tayo ng presidente na galing sa pamilya magnanakaw. O, ayan na yun. Opportunity yan para sa mga magnanakaw dyan sa DPWH. Doble karaman mga yan. Magnanakaw ang mga yan pag magnanakaw yung nakaupo. Matino magtrabaho yung mga yan pag matino yung nakaupo. Ganun lang yun. O, so ngayon, eto, ang talagang mga sindikato dyan sa loob ng DPWH, bawat ahensya ng gobyerno may sindikato dyan. Hindi pwedeng si Yusek Bernardo ng DPWH, sindikato rin siya dyan sa ibang mga ahensya. Hindi. Dyan lang siya sa DPWH. Bawat ahensya ng gobyerno na may perang involved, may sindikato dyan. Oo, kaya nga yung flood control, ano lang yan tip of the iceberg, dulong-dulo lang yan. Pero kung titingnan mo yung systematic na pagdanakaw sa Pilipinas, napakalaki niyan. Hindi mo kayang i-imagine lahat yan, mga boss. O kaya ito ngayon, itong hayop na Bernardo na to dyan sa DPWH, yan ang mga kawatan. Pakinggan natin itong balita na to dahil di umano, finreeze na daw yung mga assets niya. Pasok. Na ang assets ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at kanyang anak. Ito ay matapos mabisto ng AMLAC ang kakaiba at biglaang umanong paglobo ng transaksyon sa kanilang bank accounts. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimbay. Frozen na rin ng ilang assets ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at ng kanyang anak na si Sunshine Bernardo. Kasabay ng freeze order na ipinataw ng Court of Appeals sa mga asset ng dati niyang boss na si former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Yan, kasi finreeze, tignan mo ngayon pa lang i-finreeze yung assets nito ni Bernardo. Kung hindi ba kayo mga gago, o ako alam ko may kaso ko, ilang buwan na to? Ilang buwan na? Mga siguro baka 6 na buwan na ito eh. Hindi ako sure pero ilang buwan na itong kaso na ito. Si Bernardo, kailan pa hawak ng mga otoridad? Hindi nyo finreeze yung assets niya sa umpisa pa lang. Kasi yung assets ng mga diskaya, finreeze ka agad, umpisa pa lang. Yung assets ni Saldico, parang after a month pa lang nila finreeze, kaya nakapaglabas pa siya ng mga pera niya. Ganito ka-special itong putain ng Yusek Bernardo na ito. For ang tagal-tagal ng panahon, imagine nagsosoli na siya ng pera na ninakaw niya. 'Di ba? Nasa Senado pa lang nagsosoli na siya ng pera na ninakaw niya. Sana noon pa lang finreeze niyo na yung assets niya. Ngayon niyo pa lang i-freeze yung assets niya, ilang buwan na nakalipas? 4, 5, 6 na buwan na nakalipas. Imagine niyo gaano na karaming pera ang naitakas ng mga 'yan. Style niyo bulok eh. Style nyo bulok. Kunyari, si Yusek Bernardo, hindi yan natin, ipalabas-palabasin natin na talagang luging-lugi siya rito. Kasi ginawa siyang state witness eh. Siya yung numero 1 magnanakaw sa DPWH, ginawa siyang state witness. So sinisilip natin ngayon, state witness. Paano naging state witness? Yan yung mga magnanakaw ng pera, yan yung nagkasino, naglaban ng pera, nagbigay ng pera sa mga politiko. Paano naging state witness yan? Equally as liable and equally as guilty as yung mastermind yan. Sabihin nila, hindi, i-freeze mo yung assets para sabihin na, tinan ninyo, finreeze namin yung assets ha. Paano? Kailan pa? After 4, 5 months, 6 months. Kung finreeze yung assets ngayon, baka 5 piso na lang yung naka-freeze niyan. Baka 1 milyon na lang yung naka-freeze dyan. Trilyon yung ninakaw ng hayop na yan. Balita nga natin, yan ang pinakamayaman na Yusek sa buong mundo eh. Di wala na. Nailipat niya na yung mga assets niya. Naitago niya na lahat ng mga ninakaw niya. Ngayon nyo lang finreeze yung pati ito si Bonoan. Nakapunta na ng Amerika. Ilang buwan na nasa Amerika yan nun. Di ba? Pagbalik niyan dito, kalmado, hindi nyo pa rin kinulong. Ngayon nyo lang finreeze yung assets niya. Ang tagal-tagal na nitong issue na to. Kung sana noon pa, finreeze nyo na yung assets. Tuloy, sabi ko nga sa inyo, lugin-lugi talaga dito yung mga senador. Lalo-lalo na yan si Senator Bong Revilla. Lugin-lugi siya. Bakit? Nakulong siya kagad eh. Ikinulong siya kagad, wala pa mang kaso. Pinaaresto na siya kagad. Tapos ngayon nandiyan siya sa kulungan, tapos etong mga to nakalaya. Ang nila, ang sanction lang sa kanila, i-freeze yung assets nila. Sa tagal ba naman na hindi naka-freeze yung assets nila? Kung ako kriminal, anong gagawin ko? Lahat ng ninakaw ko, ilalagay ko na sa ibang lagayan. Para pag nagpunta sila doon, wala silang makikita, tama? Magnanakaw yung mga yan eh. So binigyan nyo sila ng ample time, ilang buwan na lead time para maitakas nila yung mga ninakaw nila. Wala na. Ano pang mafi-freeze nyo dyan? Mag-iwan ka lang ng mga 100 milyon para lang pag tinignan nila magkano yung na-freeze, mga ganitong halaga o malaki-laki na yan. Hindi na sila magdududa. Pero trilyon ang ninakaw niyan. Ilang taon daw yung Bernardo? Ilang dekada yan nandiyan sa DPWH. Ibig sabihin, ilang dekada na nagnanakaw yan. Tapos, binigyan nyo siya ng mahabang panahon para itago yung kanyang mga assets.
at mga umano'y questionabling financial transaction na may kaugnayan sa kanya. Kabilang dito ang 6 na bank accounts ni Sunshine at 8 insurance policies na nakapangalan kay former Yusek Bernardo, kay Sunshine, kay Reuter King Bernardo at Rafael Ervin Bernardo. Ayon sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council, bigla umanong lumobo ang funds inflow sa bank account si Sunshine mula 2023 hanggang 2025. O, sip mo, ganun kalaki yung ninanakaw ng mga pinag-iikot nila sa kanilang mga pamilya tapos state witness. Tapos hindi mo makakasuhan. O, malulugi ka lang ng konti ha. I-freeze namin yung assets mo, pati ng pamilya mo. Ipapahiya lang namin kayo. Papakita namin yung mga mukha ninyo. O, ano gusto mo? Makulong ka o mapahiya kayo ng konti? O, di ba? Kasi sasabihin nila, kung kakampi namin yung si Bernardo, hindi namin ipapahiya yan. Di ba? Para lang maniwala ang tao, maging convincing na, uy, oo nga no. Kasi kung ano naman to si Bernardo, magnanakaw to, di sana. Kung kakampi nila to, di sana. Hindi nila ginaganito, pinapahiya nila, finifreeze nila yung assets. Ulul! Tangin na part yan ng kanilang ng kanilang tawag dito compromise. O ano lang namin ng konti. Parang si Saldi ko, papahiya namin ng konti. Papahiya namin yung mga anak konti, i-involve namin yung mga pamilya. Para magmukhang convincing sa taong bayan na talagang tinatrabaho kayo. Pero kakampi nila yan. Ay na meron bang ganitong tao, laki-laking pera ninakaw sa Pilipinas tapos state witness ya? O kung ikaw pinuno ka ng sindikato, o syempre, kung gagawin kang state witness, ilalaglag mo lahat ng mga naging katransaksyon mo. Pero sa totoo lang, ikaw talaga ang pinakaulo. Ganyan na nangyayari dyan. Nakapagtala rin daw ng malalaking cash transactions ang AMLAC sa mga taong ito, kabilang ang recorded 1.2 million peso withdrawal at 5.6 million pesos worth of check issuances. Inang yan, 1.2 million ng cash withdrawal, malaki na yan. Wala yan. Araw-araw, sabi ko nga sa inyo, anak ni Rapi Tulfo, gumagastos ng ilang milyon, 4 na milyon isang gabi sa inuman. Grabe gumastos ang mga ito. Withdrawal, 1.2 million, yan na yun. Billion yan mga yan. Baka pag kita, paano mag-withdraw yung 1.2 million? Nakita nyo nga yung ilang milyon yung dinideliver nila mali-maliit ang pera? Ganyan lang kaliit yung wini-withdraw nila. Style nyo bulok. Questionable rin daw ang sudden wealth accumulation ni Sunshine kahit na wala itong established financial history. Ayon sa AMLAC, hindi umano proportionate sa isang private individual gaya ni Sunshine ang recorded heavy use of 7.85 million pesos worth of cash deposits. Bukod pa rito, Kita nyo, ang liliit nung pinag-uusapang pera, 7.8 million. Alam nyo ba ito si Yusek Bernardo? Ha? Umamin naman siya eh. Meron siyang 2% na tubo. 2% na tubo bawat transaksyon. Kung halimbawa, 1 billion yung transaksyon, magkano ang 2% ng 1 billion? 200 million yata yan eh. 'Di ba? 200 million ang 1 billion. Ilang billion na yung mga transaksyon nito tapos may kita mo ganyan lang 7.8 million. Parang ang liit ng ninakaw niya, 'di ba? O, ano to, propaganda to. sinabi ng AMLAC na may mga indikasyon umano ng pagpapalabo ng audit trails sa mga transaksyon ng anak ng former DPWH Undersecretary. Ayon sa investigasyon ng AMLAC, ganito umano ang posibleng daloy ng sabuatan sa pagitan ni Bernardo, Bunoan at former DPWH Yusek Catalina Cabral. Inaportion umano ni Cabral ang budget ceiling para sa DPWH allocable NEP taon-taon sa iba't ibang distrito ayon sa mga inendorsong programs, activities and projects o PAPs sa mga mambabatas. Pagkatapos nito, magre-reserve umano si Cabral ng substantial percentage ng allocable NEP para sa preferred projects nila ni Bunoan. Paminsan-minsan, aalokin umano ni Bunoan si Bernardo na mag-take charge sa reserved allocations para sa kanya. Ang halaga umano ng nahahawakang proyekto ni Bernardo para kay Bunoan umaabot ng 5 bilyong piso taon-taon mula 2023 hanggang 2025. 15% ang umano'y average commitment o kickback na para kay Bunoan. Sa 15% na ito, 25% daw ang napupunta kay Bernardo. See, ganyan kalaki, 25%. 25%. Imagine. Oh, ganyan kalaki ninanakaw sa inyo tapos state witness. Mali yata yung calculation ko ng 1 billion ng 2%. Kung hindi ako magaling sa mathematics, basta ganun na yun. Alam nyo na kung magkano yung figures na yan. Pero ayan, tingnan ninyo, 25% ang napupunta kay Bernardo sa mga transaksyones. Billion ito, trillion ito. Tapos state witness siya, hindi siya pwedeng kasuhan. Papahiya lang ng konti yung pamilya niya, i-freeze lang yung tanong mo ang finreeze yung sa anak. Yung sa anak, yung finreeze, tas magkano lang yung nasa anak. Halimbawa, baka wala pang 100 million yung assets na finreeze sa anak. Gano'n na kalaking ninakaw ng tatay. Di ba? Maniniwala ka ba? 2 bank account lang yan? Ako nga, ilan na bangko ko eh? 1, 2, 3, 4 na bangko ko.
Wala naman laman pera yung mga bangko ko. Mayroon lang akong 4 na bangko. Yan pa kaya, mga yan? Pucha, mga bilyonaryo yan. Dadalawa lang bangko, style nyo bulok. Samantalang pinaghahatian naman umano nila Bonoan at Cabral ang natitirang 75%. Ayon sa AMLAC, para umano maging matagumpay ang umano'y sa buwatan, it can be concluded na ginamit umano ni Bonoan ang kanyang posisyon bilang DPWH Secretary para ma-identify. Ngayon, sino ginamit ni Bonoan ang kanyang posisyon para sa pagnanakaw? Sino ang amo ni Bonoan? Si Bongbong Marcos. Si Bongbong, siya nagtalaga dyan eh. Di ba? Hindi nga niya sinibak yan eh. Nag-resign ng kusa ito. Ha? Never sinibak ni Bongbong Marcos ito. Kaya sabi ko nga sa inyo, sino ang leader ng sindikato dyan sa DPWH? Si Bongbong. Yun ang backer nila eh. Yun ang godfather nila eh. Si Bongbong, kumbaga ako si Bongbong. O, ako yung godfather. Bawat ahensya ng gobyerno, meron akong sindikato. O, meron, o kaya, ibahin natin, bawat ahensya ng gobyerno, merong sindikato. At itong mga sindikato sa mga ahensya ng gobyerno, meron yan parang bunuan. Merong parang bunuan yan. At yung bunuan na yan, yung parang bunuan dyan sa ano na yan, sa mga ahensya, meron yan mga galamay, andyan yan sila Bernardo. So, bawat ahensya ng gobyerno, merong bunuan, may Bernardo, may Alcantara. Lahat yan reporting to one person. Sino? Sa top of the food chain, sa pyramid ng sindikato nila, merong isang backer yan, yung godfather nila. At lahat ng perang nakokolekta nila, papunta yan doon sa godfather nila. Yun ang pinakadulo. Sino yun? Yung appointing authority. Sino yung appointing authority? O kayo na maglagay sa comment section. Ganun yan. Tapos sasabihin ninyo, ano yan, ginawa ni ano yan, ni Bonoan yan. Hindi sangkot si Bibim, hindi nga niya tinanggal to sa trabaho. Di ba? Hindi niya tinanggal sa trabaho to. O kung halimbawa, merong malaking sindikato ng pagnanakaw si Department of Tourism, tinanggal ba niya si Frasco? Di ba? Ang tagal-tagal na nandiyan dyan, palpak na yung DOT secretary na yan, hindi niya pa rin tinatanggal. Sino may kasalanan nun? Siya. Bakit? Siya ang appointing authority. Anytime, pwede mong palitan yung tao eh. Pero hindi mo pinapalitan. Bakit? Ito si Bonoan, for how many years? Ito ang Department of Public Works and Highways na na secretary. Hindi niya pinalitan. Bakit? O kayo nang bahalang bumuo ng istorya kung ba't hindi niya pinapalitan ito. Nag-resign lang to eh. Kung hindi nag-resign to, baka hanggang ngayon siya pa rin ang DPWH secretary. Ang kanilang preferred projects. Masiguradong kasama sa GAA ang mga proyektong ito at matiyak na madedeliver ang mga umano'y komisyon o kickback. Matatanda ang una na ring isinuwalat ni Bernardo ang ilang parte ng umano'y kickback operations na ito sa isang Senate Blue Ribbon Committee noong November 2025. Of this 15% average commitment, Sec Bonoan, 75% usually would give. Kaya sabi ko sa iyo itong sinumpang salaysay niya diyan, pag tiningnan mo ngayon yung salaysay niya, wala na yan. Wala na yan. Sinasabi nga nila hindi sila guilty. Dito inamin nila yung mga kasalanan nila eh. Pero nung napunta na sa korte yung kaso, biglang hindi na sila guilty. 'Di ba? Oo, sinasabi nila yan. Iba na yung kanyang ngayon, yung kanyang testimonya. Of this 15% average commitment, Sec Bonoan 75% usually would give me 25% of the commitment, with the rest of the commitment shared between him and Yuse Cathy Cabral. Yuse Cathy Cabral herself took charge of her own reserve allocations. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na magkakasosyo sa negosyo sina Bernardo, Bonoan at Candaba Pampanga Mayor Rene Maglangke sa ilalim ng MBB Global Properties Corporation. Katulad dyan, yung taga-Candaba na mayor, na-freeze nyo na yung assets niyan? Hindi pa. Hindi nyo pa i-freeze yung assets ngayon pa lang. Wala na. Naitakas na nila. Alam nila, napuputok yung mga pangalan nila balang araw. Ito ang problema. Pag naupo na si Inday Sara. Dahil nga mabagal umaksyon itong gobyerno na ito, kasi syempre kasapakat nila yung mga yan eh. Sa tingin ko lang pero pwedeng mali ako. Pwedeng kasapakat nila yung mga yan eh. So pag upo ni Inday Sara sa 2028 bilang presidente ng Pilipinas, ihahabulin niya nga yung mga to. Wala na siyang mahahabol. Wala na siyang mahahabol. Kaya na lang niyang ipakulong ang mga ito, pero may babalik pa ba yung pera ng taong bayan? Hindi na. Nailipat na nila eh. Hindi ba? Anong silbi makulong tong mga to kung hindi rin mababalik yung masisequester, yung kanilang mga ninakaw sa bayang Pilipinas? Diba? Tapos biglang pagtapos ni Inday Sara, may mananalo na naman. Kalaban na naman yung mananalo. Lalabas din tong mga to. Ganyan ang style nila ngayon. Hindi nila talaga gustong maisoli sa taong bayan yung mga perang ninakaw nila. So since naging part ka naman ng pagnanakaw, gagawin ka lang namin konting sakripisyo o pagdating ng dulo, tayo na yung maghahabol. Matino na yung presidente, hahabulin na lahat ng mga nagnakaw noong nakaraan. Wala ka nang makuha sa kanila, puro barya na lang.
Kasi itong gobyerno, pinabayaan na silang, sige na, itakas nyo na yan. O, tik yan, itakas nyo na yan. Gamitin nyo yung pera na yan para sa mga kaso ninyo, pahabain ninyo. Bayaran nyo kung sinong gusto nyong bayaran para yung mga kaso ninyo humaba hanggang makalimutan ng taong bayan. Oh. Ang kumpanyang ito, ayon sa AMLAC, ay tila naging daluyan ng pondong iniuugnay din sa Global Crate Builders, isang construction company na pagmamayari ni Maglangke na Ayan oh, kapal ng mukha oh. Candaba, Pampanga. Oh, asa na yan? Nakasuhan na ba yan? Oh, nakulong na ba yan? Pucha yan. Nauna pa nakulong si Senator Bong Revilla, naghihimas lang ng manok. Walang hiya kayo. tanggap ng bilyon-bilyong pisong kontrata mula 2023 hanggang 2024. Sa kasalukuyan, nasa ilalim ng Witness Protection Program. Sa Witness Protection Program ang hayop. Oh. Ganyan tayo niloloko ng mga yan. Oh, tapos gusto nyo mag-focus tayo doon sa mga ano? Mag-focus tayo doon sa mga taga-gobyerno, mga vlogger? Wag. Dito tayo focus sa totoong issue. Kailangan malaman nyo to, maulit-ulit to sa inyo para gamitin natin to as motivation pagdating ng 2028. Hindi natin iboboto itong mga politiko na involved dito sa pagnanakaw na ito. Kasi hahabulin natin lahat yan pagka matino na presidente.